May mga tanong kayo, mga viewers ko, kung totoo ba na sa year 2027 pa pwedeng mag-apply or ma-open ang pag-a-apply ng applicants from outside Canada sa bagong Home Care Worker Immigration Pilot. Yun po yung Stream B ng programang ito. Totoo ba year 2027 pa ma-open para sa outside Canada? Ayun, so yan ang ating susubukang sagutin guys sa ating video na ito. Kaya stay tuned guys, manatiling nanonood. So hello and welcome back sa ating Menchie's Philcan Live. Sa ating Menchie po ito, and today another video, another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang gantong uri ng mga paksa, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Live. At salamat po sa ating mga subscribers na. Thank you for your support. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Live. You can also join and be a member of this channel. Gusto ko na nga pong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Josefina Ferruelo, Nenette Lapira, Thriving Mom Advisor, kay Marlu Kwasay, Nani Maria Amaya, Marlene Makalintal Calderon, Jennifer Palanas, Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, Marjo Humento, kay Nympha at Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Let's go to our topic guys. Saan nga ba nanggaling yung balita na yon? Na 2027 pa magbubukas para sa outside Canada ang Home Care Worker Immigration Pilots. Marami na po kasi sa inyo nagtanong sa akin. At mayroon na rin ilang mga nakikita akong mga nasa social media na nagsasabi, at this point of time, people who are outside Canada, they will have to wait. They will only be eligible to apply in the March of 2027 as per the Gazette that Canada has issued on the 22nd of March. So those people will have to wait, but this is going to be a 5-year pilot. I know where it came from. Yung po ay galing sa Canada Gazette. Actually, ako'y nagbasa rin po ng Canada Gazette right on the day na lumabas ang guidelines ng home care worker. Pero hindi ko masyadong naunawaan kasi meron nga po dong isang stream na nakalagay ay 0 number of applicants. 0, wala. Walang aplikante na papasok. So, ano ba yung Canada Gazette? Ayun. Sabi pa nga ng isa kong viewer ay, ate, reliable po ba yung Canada Gazette? Kasi doon nagmumula ang impormasyon. Ang Canada Gazette, guys, ay siyang official publication ng Government of Canada. Ito po ay nagsasaad, naglalaman ng mga notices, yung mga paabiso, yung mga ganon, yung mga proposals, yung mga policies. Merong proposal pa lang at merong approved na, mga proclamations, mga kung ano-anong mga impormasyon galing sa Government of Canada. So, mga batas at polisiya ay inilalathala sa Canada Gazette. Ang Canada Gazette po ay napakatagal na, nagmula pa ito noong 1841. From 1841. At pwede niyong ma-access ang mga impormasyon online. Now, ang Canada Gazette po, bagaman sinasabing this is the official publication ng Canada government, meron silang stage po ng publication. May publication part 1, part 2, and part 3. Ang part 1 publication ng Canada Gazette ay nagsasaad ng mga public notices, mga paabiso, ganyan, mga proposals, mga regulations for public information na galing din sa Government of Canada. Ang part 2 ay lahat ng regulasyon na official na, approved na, no? Part 2. So makikita niyo guys yan, mayroong announcement part 1, part 2, part 3, no? So sa part 2, yung official na, and then yung mga orders na, at saka mga proclamations. And part 3, yan yung mas matitibay na po, yung mga acts of the government, yung mga batas-batas na po yun, mga proklamasyon ng Canada na mga importante. At saan po ba natin nakita itong home care worker immigration pilot? Nasa part 1. Nasa part 1 po, no? So, I will share with you kung ano ang sinasabi. And then, we will find out kung ito ba ay ito na mismo or magbabago pa. Kasi magte-take effect na po ang home care worker ngayong March 31, di ba? March 31 of 2025. And then, ibig sabihin kung magte-take effect na, dapat ay kung ano yung nasa Canada Gazette
ayun na rin yun, no? But we will see. So, isi-share ko sa inyo guys ang nilalaman ng Canada Gazette Part 1, Volume 159, Number 12, Government Notices, no? Department of Citizenship and Immigration. Ang petsa nito po ay inipublish ng March 22, 2025. Immigration and Refugee Protection Act. Sa overview, makikita natin guys, these instructions are directed to officers who are responsible for handling or reviewing applications under the Home Care Worker Immigration, Child Care, and Home Care Immigration or Home Support classes. The intent of this instruction is to set the number of applications that may be processed in a year to ensure that the total number of applications submitted in a given year does not exceed the number that can be processed and to establish the intake proportion allocated to each stream. Unahin natin po nakalagay Home Care Worker Immigration for Child Care. For the year beginning March 31, 2025 and ending on March 30, 2026, andyan po yung nakalagay na number, 2,610 applications. And then, the number of applications under Stream A that will be submitted using electronic means is 2,350. Using alternate means is 260. So, yun po yung Stream A, which is workers in Canada. Now, Stream B. The number of applications under Stream B, yun po yung outside Canada applicants, that may be submitted is 0. Okay, so alam na natin, 0 talaga tayo ang outsider. For the year beginning March 31, 2026 and ending on March 30, 2027, the number of applications under Stream A may be submitted by electronic means is 2,475. Now, the number of applications under Stream B outside Canada that may be submitted is 0 again. That is child care. Ganon din po yung nakalagay sa home support worker. Ngayon, ito yung next na pakinggan ninyo guys. For the years beginning March 31, 2027, ending in 2028, and beginning of 2028 to 2029, and 2029 to 2030, that tatlong taon po yan hanggang 2030, the number of applications that may be processed each year is 2,750. Okay? Childcare pa rin po ito. So, tingnan natin. For Stream A, inside Canada, each year, it will be 1,235. So, lumiit na. Dahil yung 2,750 hahatiin. Stream A, inside Canada. Stream B, applicants outside Canada. Another 1,235. Stream B. So, 1,000 mahigit na lang po. Worldwide applicants yan for child care. At simula 2027. Okay. So lumilitaw sa binasa natin na 2027 nga magsisimula ang child care applicants from outside Canada at 1,300 lang po. Kalahati na lang, guys. Okay? Now, for the home support class. For the year beginning March 31 of 2025 to 2026, total for Stream A is 2,350. Tapos may 260 na alternate. Okay? Now, the number of applicants under Stream B, yung outside Canada, 0. To be submitted, 0. Okay? At ganun din po yung 2026. 0 pa rin po for home care. Ayan guys, 0. And the same thing for years March 31, 2027, 28, 29, 30, tatlong taon, kasama na po uli ang outside Canada. Okay, ito, coming into effect. Take note guys, coming into effect. These instructions take effect on March 31, 2025. The instructions expired on March 30, 2030, 5 taon, unless earlier revoked by the minister. Ito po ay may pangalan pa ni Honorable Mark Miller, ang dating Immigration Minister. Ngayon po iba na ang ating minister, si Honorable Rachel Bendayan na, no? Ang bago.
So, ang sabi, unless earlier revoked by the minister. Magti-take effect na po ng March 31 at hindi pa ito nare-revoke. Kung sakali na 2027 na nga kayo mag-apply from outside Canada, take note of the following. Isa, ang inyo pong English test. Check the validity of your English test. Ang inyong ECA naman ay good for 5 years, so maaaring hindi pa po yun mag-expire. Another thing is, check with your employers. Sabi nga sa comment ng ating mga viewers sa aking live ay nagkakatawanan kami kasi ang sabi ng aking mga viewers ay, naku po, ay sana'y buhay pa ang aming aalagaan by the time na kami ay pupunta ng Canada. At yung baby na kanilang aalagaan ay grade 1 na siguro by the time na sila ay darating. Kung grade 1 na, okay pa rin po. Okay pa rin mag-alaga kayo ng grade 1, grade 2. I feel you guys, nararamdaman natin kasi ako'y isa rin po sa mga naghatid sa inyo ng impormasyon noon pa. 2 taon na natin pinag-uusapan ng home care worker na ito na napakaganda sa tingin pero naging malayo para sa inyo na mga outside Canada. But this is good for those who are inside Canada. Kaya natutuwa naman tayo dahil ang ating mga kababayan at hindi kababayan na nasa loob ng Canada at naghihintay na ma-PR, mga caregivers po, finally, ito na yung chance nila. Pati nga out of status ay may chance na magkaroon ng PR. So, ang time for you outside Canada to apply will come in due time. Ang sinasabi ko lang guys sa inyo ay I'm not confirming that this will be 2027. Hintayin natin na magpalabas ang Immigration Canada ng more details kasi ang sabi po doon sa guidelines, outside Canada applicants i-announce at a later date. Hindi natin masabi kung kailan. So we have to wait and see. So kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please subscribe to my channel. Kung hindi pa, kung nakasubscribe na po kayo, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for your support. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life. You can join and be a member of this channel. Thank you kay Josefina Ferruelo, Nenette Lapira, Thriving Mom Advisor, kay Marlu Kwasay, Nani Maria Amaya, Marlene Makalintal Calderon, Jennifer Palanas, Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, Marjo Humento, kay Nympha at Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Salamat po sa inyong panonood sa Ate Menchie from Toronto, Canada. Thank you. Bye everybody.